Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys, ay i-check natin yung ating tinanim dito. Mayroon ako ditong tinanim ng mga succulents. Nakikita nyo naman na nakatakip sila ng plastic cover. So hindi sila nagiging rain or shine. Kaya lang dito sa gilid kung nakita ninyo nasira yung aking clip dyan. So syempre nakaka-receive ng tubig itong nasa gilid. Yan, check natin. Kasi medyo matagal ko na rin silang hindi nakita. Nagpupunta ako dito sa bukid pero namimitas lang ako ng gulay and then uwi agad dahil nga sobrang init. So, nagkakaroon kami ng stroke alarm. So, hindi ako pwedeng magtambay dito sa bukid. Hindi katulad ng mga spring, autumn season, and winter. So, dahil malamig, okay lang magtambay ka. Pero pag summer, medyo, ayun, sobrang init nga. So, ayan yung ating mga tinanim dito. So, napansin ko ay stable na sila lahat at lumaki na rin sila. Ayan. So, dahil bihira ko lang silang nakita, talagang malaki na sila sa paningin ko. Ayan. So, start tayo dito. Ito nga pala si Maroon Hill. Ang chubby ng dahon niya guys. Ito nga pala ay propagation from leaf. Pero meron ako ditong tinusok na galing doon sa mother plant. Ayun, yung nasa dulo. Ayan. Pinitas ko doon sa nanay and then tinusok ko dyan. Tapos ito, umpisa tayo dito. Ito kasi, never pa akong mula nung tinanim ko sila, lagi silang nagkakaroon ng kulubot. Hindi talaga sila yung nagiging ganito. Ayan. So, basa siya. Siguro dahil kapag umulan, dito napupunta yung tubig and then dito gumagapang sa kanya. Pero itong mga katabi niya ay tuyo naman. Ayan o. Ayun, nabasa lang sila sa ulan nung siguro nung hindi ko pa ito na nalagay. Nabasa sila sa ulan. Tapos nun ay na sila. Hindi na sila nagiging rain or shine hanggang ngayon. Maliban lang dito. Kasi ito nakaka-receive ng tubig. Itong si Maroon Hill dito sa gilid. Ayan. Malaki na siya, bilog-bilog yung niya guys. Chabing-chabi yung dahon, pabilog. Ito pahaba, ayan. Pahaba siya. So, epekto to ng fertilizer. Kasi yung ginamit ko ditong fertilizer ay the same lang sa mga kamatis ko. Mayroon akong mga kamatis dyan. Ayan, kung nakikita ninyo. Ayan yung mga kamatis ko. Ayan. So, hindi ko na sila binigyan ng fertilizer. Yung sa umpisa lang, syempre kapag nag-ready ka na magtanim ng gulay, yun lang. And then, pagkatapos nun ay wala na. Wala nang fertilizer, wala na ring dilig-dilig. Kung nakikita ninyo, ayan, dry na dry. Pero yung dahon nila, napansin ko, ay matitigas. Ayan. Ito rin, 2 heads. Tapos, ito rin, oh, matigas din yung dahon niya. So, sa 4 na tinanim ko na babies, ito yung pahaba yung dahon, tsaka ito. Ito is pabilog. Tapos, ayan, malaki na rin ang ating orchid dito. Ayan, nasagi sa plastic nung pagkabukas ko. Ayan, makapal yung kanyang farina guys. At chabing-chabi talaga yung dahon niya, patayo. Patayo yung kanyang dahon. Hindi siya pabuka guys. So, ngayon ay alas 3 na ng hapon. So, nasa shaded area na sila kasi merong kamatis dito sa tabi, di ba? Nagkakaroon na sila ng shaded area dito. And then, ito nga pala si Madiba. Ayan, nag-start na siyang mag-curl-curl. Itong gilid ng dahon niya. Ayan, kung nakikita ninyo, oh. Ayan, si Madiba. Meron siyang konting, manipis lang na farina. Ayan. Tapos, ito naman si Pakiveria Elaine. Yan, chabing-chabi din. Ito yung late na tinanim ko. Mas nauna tong nandito sa harapan. Itong line. Itong nasa dyan ay late na yan. Sinunod ko na lang yan kasi mayroon pang bakante. Tapos ito yung inuna ko. Pero yung laki nila ay the same lang dito. Ayan, kasi mga baby to. Mga leaf propagation lang din to. So, ayan. So, sabay-sabay silang lumaki. Yan. Si Pakiveria Elaine. Tapos ito nga pala si Super Red Ebony. Ayan. Malaki na rin. 3 heads to siya guys. Ayan, 3 heads.
Tapos ito si Peach Boy. Ayan, si Peach Boy. Malaki na rin siya. Tapos ang ating fire pillar. Ayan. Maganda yung dahon ni fire pillar. Ayan, namumula-mula pa rin sa gilid. Hindi talaga siya totally nag-green. Yung gilid ng dahon niya mapula pa rin kahit summer na summer. Ayan, 2 heads ang ating nilagay dito. 2 heads na baby. Tapos, ito yung ating Zaragoza. Ayan. Manipis yung dulo ng kanyang dahon. Yung, ano ba to? Ito, manipis. So, mga yung dahon guys, matigas. Matigas sila lahat. Ayan. Isang tingin mo lang, mapansin mo talaga na matigas yung dahon nila. Tapos ito yung ating ebony. Ayan, ang ating ebony. Malaki na rin ang ating ebony. Yan, ang taba-taba niya guys. Sobrang taba niya dito. Parang nahiyang siya dito guys. Tapos ito yung ating late na nilagay na baby silhouette. Yan. Dahil nung nagdipating ako, naisip ko yung isa, ilagay ko rito. Ayan, marami kasi akong naipropagate na silhouette, kaya naglagay ako dito ng isa. Ayan, bilog na bilog yung dahon niya. Tapos, lahat sila napansin ko, tayo yung dahon nila. Hindi sila pabuka. Ayan. Yan, yung iba din. Tapos ito ay, yung mother plant nito ay, yung nakatanim sa malaking planter pipe ko. Tapos, kumuha ako ng isang baby at dyan ko tinusok. Ayan. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Iba yung hitsura niya dito. Medyo may kulay siya. I-compare dun sa mother plant. Talagang green lang yung mother plant niya. Tapos, ayan. Eto nga pala yung inaantay ko na gusto kong lumaki. Etong aking Santa Luis. Ayan. Maganda siya guys. Yan yung ating Santa Luis. Healthy. Ito, meron din ditong isa. Yan, malaki na rin. Tapos, ito yung ating Chihuahua Ensis. Naglagay ako dito ng isang Chihuahua Ensis. Magkamukha sila ni Peach Boy, pero ito si Chihuahua Ensis. Ayan. Kung nakikita ninyo, mayroon akong palatandaan na Chihuahua Ensis siya. Dahil ayan, nilagyan ko ng, ayan. Ito yung palatandaan ko na ito si Chihuahua Ensis. So, ayan. Tapos yung dahon ni Chihuahua Ensis ay pabilog. Ito, kung nakita ninyo, pabilog dito. Ayan. Si Peach Boy kasi ay, tingnan ninyo. Ayan. Paano yung dahon niya dito? Pahaba. Diba? Kung nakita ninyo, si Peach Boy pahaba. Tapos ito is pabilog. Ayan. So, kitang-kita yung kanilang kaibahan. Tapos, ito ang ating tipi. Yan, magkatabi sila ni Chihuahua Ensis. Meron siyang isang baby. So, itong baby ay dati pa yan. May baby na talaga siya nung nilagay ko dito. Tapos, ayan guys. Yung dahon niya ay palaki na ng palaki. Tapos, ang tigas din. Hindi naman sila basa. Kung nakita ninyo, hindi sila basa. Tapos, ang napansin ko rin ay walang mga, wala silang mga itim-itim sa dahon or hindi sila nagkaroon ng mites. Ayan. So, malaki na talaga ang ating Ito talaga ang gusto ko makita kapag lumaki siya dito. Ayan. So, ito, hayaan ko lang to buong taon until next year. Tingnan natin kung ano pa talaga yung magiging resulta nila dito. Ayan. So far, ganito yung hitsura nila. Unti-unti na silang lumalaki. Kung napansin ninyo, i-compare nung bago silang tanim dito na talagang napakaliit pa, napaka-chibi pa nila. Ngayon ay, ayan. Malaki na rin. Tapos yung dahon nila, hindi talaga sila bukang-buka. Lahat sila guys, patayo. Kung napansin ninyo, patayo yung mga kanilang dahon. Ayan. Hindi sila pabuka. So, yung problema kasi natin, kapag summertime na, yung mga dahon nila nagbukahan. Pero, etong nandito ay, kung napansin niyo ayan patayo.
siguro yung ano is tamang-tama lang yung na-receive nila ng sunlight. Ngayon ay hapon na 3:00. So nasa shaded area na sila kasi yung katabi nila ay malaki na yung aking kamatis. So nagkakaroon na sila ng shaded area. Pero ano, pag umaga nauuna silang nasisikatan ng araw dito during morning until mga siguro mga 2 o'clock. Kasi ngayon ay 3:00 na. Ayan. Hindi na mainit. Pero yung plastic ay mainit. Yan, mainit yung plastic kahit shaded na sila. Mainit. Yan, mainit pa rin yung plastic. So, yun ang latest update natin dito guys. Ayan, i-update ko kayo ulit kapag makikita ko naman kung ano yung mga progress nila. Ayun, i-update ko kayo ulit. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!